Ensaymada. Yan na, Ay, yan na. kumain. Yan na. Nangyari. Wala nang alisan I-ano mo na itaga mo na yan kay Saint Michael the Archangel. Defend us in this battle. We are safeguard against the wickedness and snares of the attribute. We humbly pray. Thanks to the heavenly arms. Hello po. Michael the Archangel, pray for us. Saint Carlo Acutis, pray for us. Yung internet natin patron. Oh. First reading na po ba? First reading na, bro. Okay po, sige po. Power outage. Oo nga eh. So, umpisahan ko na po. Ang Sige. unang pagbasa po ay hango sa aklat ni Jeremias, Kabanata 31, talata 7 hanggang 9. Ang bagong pakikipagtipan. Malapit na ang panahon, sabi ni Yahweh. Nagagawa ako ng bagong kasunduan sa sambayanan ng Israel at sa sambayanan ng Huda. Sandali lang po. Hindi katulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila palabas mula sa Ehipto. Sinira nila ang aking kasunduan, gayong ako ang Tama ba yung kwan? Really? Makamali, bro. Mali Jeremiah 31, 31, 7 to 7 to 9. 9. Ay, sorry po, nasa na ba? Ang 7 to 9. 7 to 9, Yes. bro. Ay, thank you for correcting po. Nasa na ba ako? Chapter 31, 7 to 9. 7 to 9. Bakit nasa 31 yun? Jeremiah nga, 31. Jeremiah 31, pero 7 to 9. Sorry po. 7 to 9. Okay po. Ulitin ko po. Sinasabi ni Yahweh, umawit. Tama ba ito? Tama. Yes. Tama. Umawit dahil sa Jacob at ipagbundi ang pinakadakila sa mga bansa. Ihag ang inyong papuri at sabihin, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang nalabi sa Israel. Masdan, ibabalik ko sila buhat sa lupain sa hilaga at titipunin mula sa mga dulo ng daigdig, kasama ang mga bulag at pilay, mga inang may anak, at mga babaeng nanganganak. Isang makapal na pangkat ang magbabalik. Umalis silang lumuluha, ngunit pababalikin ko silang nagagalak. Aakayin ko sila sa tabi ng mga batis, sa patag na landas na hindi nila katitusuran, sapagkat ako ang ama ng Israel at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Sa talata 7, Brother Hector, Yes po. ano ang sinabi ni Lord sa kanyang bayang hinirang? Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Okay. Brother Alex, ano naman ang gagawin ni Yahweh? Masdan, ibabalik ko sila buhat sa lupain sa hilaga at titipunin mula sa mga dulo ng daigdig, kasama ang mga bulag at pilay, mga inang may anak, at mga babaeng nanganganak. Isang makapal na pangkat ang magbabalik. Okay, Brother Jerome. Uuwi silang, wala pa pala. Ang sabi ni Yahweh, darating silang nag-iiyakan at hingi ng awa. Ano ang mangyayari? Uuwi silang
Di ba Hindi guys, pala? tuloy. Tuloy ito na. Anong mangyayari? Oh, Uwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko pabalik. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa patag na landas upang hindi sila madapa. Sapagkat ang Israel ay aking anak at si Ephraim ang aking panganay. hey, salamat Si sa mga Israel, kapatid. Oh, may nasa ano paghira tayo? ngayon, Keywords ulit, Brother Alex. Keywords. Keywords na agad. Hmm. 7 to 9 lang Bilis yun to eh. ah. Tatlong Mabilis talata na. lang siya, bro. Ano yung koneksyon? Anong connection sa ano? Layo eh. Gospel. Layo. Wala eh. Hindi naman. Ayan, meron kasamang mga bulag at mga pilay. O, andyan yung bulag ah. Bulag na pinagaling, disabled person. Meron Ito tayong kasi kasama si tungkol sa AD. tungkol to sa pagbabalik nila, 'di ba, sa exile? Oo. Yes. Pero silang ano, tagapagligtas. Isa yun, tagapagligtas, bro. Tagapagligtas. Sila sabi nila Yung umalis sila. ano dito, similarity kasi, di ba, although nagsigawan man siya, umawit, nag-shout for joy eh. Shout for joy. Oo. Nagagalak din si ano nung mapagaling siya. Tsaka nagalak din siya nung marinig niya na andyan si Jesus. Kaya Hmm. nga Sumigaw. nag-shout, di ba? Oo. Jesus, ano, So ano to? sana, Sumigaw ng papuri o umawit ng papuri? Pagbungi, pagdakila. may kasamang joy yung ano ni Bartimaeus eh. Aha. Umawit sa kagalakan. Yung Oo. umawit sa kagalakan. Tapos meron din Panginoon. mahabag po kayo sa talata 9. Ang sabi, darating sila nag-iiyakan, humingi ng awa abang inaakay ko pabalik. Ano pong Sabi mo lahi? malayo pa dyan. Talata 9. Uwi silang nag-iiyakan habang Malis silang Humingi, lumuluha. Ngunit tapos pagdating humingi sila, ng awa habang gagalaw. inaakay ko sila ayun, pabalik. have mercy, Humingi have pity. ng awa. Ay, ano ba yun? Humingi ng awa. Kasi si ano din, ganun din, di ba? Si Bartimaeus. Have pity on me, have mercy on me. Oh. Hindi natin nalagay yun, ano? Sumigaw. Yeah, meron mahabag po kayo. Yun yung Yan, repeat yan. yun eh. Okay. Meron pa po ba? Sapagkat ang Israel ay aking anak. O di yung son of David, son Israel, aking anak. May ano yan doon sa ano? I don't know My kung father I am the father to Israel. Eh di si andun po David is the sa ano father eh. of Israel, di ba? Oh, hindi pala. May explanation doon sa live the word. Maganda yung explanation sa live the word. Pakibasa mo nga bro para magkaragdagang kaalaman para sa amin. Ang dali lang po. I-ano ko lang po. Saglit. Liturgical. Nako bro, nagpadala ng red alert na bro sa Maynila. Red na. Kanina orange yung ano lang eh. Orange ngayon, red na. Sa Batangas, Rizal, Metro Manila. Uy, pati Rizal. Ah, Oh my. Wow. May pumasok kanina AD. Ha? May pumasok kanina na isang tao, AD. Anno Domini. Ano Domini? Meron kanina? Oo. Tagalaga. Ito Nawala. nakalagay dito. Ang explanation kasi niya dito, yung doon sa thus says the Lord, the prophet wants everyone to know whose message he is delivering. Jeremiah uses the phrase 132 times, 150 times in the Revised Standard Version. Pero sa New American Bible, 132. Shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations, proclaim your praise and say the Lord has delivered its people, the remnant of Israel. Ang dami niyang ano dito eh. For I am a father to Israel. Sabi niya, tatay siya. Tapos
Ephraim is my firstborn. Pero si Ephraim, ang explanation po dito, was the second son of Joseph, whom Israel, Jacob, twin brother of Esau and son of Isaac, gave the blessing instead of the older brother Manasseh. The blessing can be traced from Noah to Shem, his firstborn, sa Genesis 9, verse 26. Isaac to Jacob, Genesis 27, verse 26. And now Jacob, Israel to Ephraim. Although the blessing by Hebrew tradition went to the firstborn, it is interesting that in the history of God's people, the second-born has usually proven more righteous than the firstborn. Parang kumaka ni Jacob sa ni Esau, di ba? Oh, and has Oh, di ba? received blessing. The notable exceptions po is Shem and Abraham. Si Shem po pala, ang another name ni Shem na anak ni Noah, siya pala si, mamaya kasi di ba, nandyan yung si Melchizedek. Siya pala yung Melchizedek. So pagdating po High dun priest. sa gospel, nakalagay po doon na ano yung tungkol kay Melchizedek. Nasa na? King and priest. Opo, kasi dalawa pala yung type ng priesthood. Yung isa yung family blessing, yung isa yung Levitical priest. Magkaiba pala yun. Magkaiba pala nga. Doon nag-tie si Abraham kay Yan. Melchizedek. Yan po nakalagay dito. Just as it says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Unlike Levitical priests who began their apprenticeship at age 25, were ordained at 30, and were required to retire at age 50, Shem, Melchizedek, kept the blessing for over 400 years before passing on to Namatay siya ng Abraham. siya 600. pinakamatanda, bro. Opo, Namatay siya 600. 996 years old siya namamatay. And then ang sabi nga dito, once the blessing was conferred, the father continued in his position as elder of the family until he died. But the one who received the blessing had the responsibility for the well-being of the family. Jesus is not a Levitical or Aaronite high priest, but a pre-golden calf high priest, firstborn son, through his father's blessing, just like Melchizedek. Since he is a pre-golden calf priest, he does not have to prove his genealogy and is not subject to a time limit on the exercise of his priesthood. We will look more on Melchizedek next week. Okay. So na-outlive pa nga ni Melchizedek si Abraham. Sabi dito. Tama. 996 years old siya namamatay. Although One of the kasi ang oldest. sabi dito, ano na nga sabi dito? May sinabi siya tungkol sa age Hindi ko na mahanap yung portion. Anyway, sin-explain lang dito kung sino si Shem. Si Shem pala ay anak na panganay ni Noah. And he is also, when Abraham returned from the war, Shem, or as he is sometimes called, Melchizedek, the king of righteousness, priest of God Most High, and king of Jerusalem, came forth to meet him with bread and wine. See Genesis 14, verses 17 to 18. How can this be? Noah lived many years before Abraham. After all, it was Noah and his descendants who repopulated the world after the flood, and there are lots of people around when Abraham is living. Let's look at Genesis 11, chapter 11, verses 10 to 26. This passage traces the genealogy of Abraham, or Abram, as he was known before God changed his name from Shem, Noah's firstborn son. From this passage, if we do the math, we find that Shem lived for 600 years. And in fact, 600. May nabasa ko ng 996 siya. And outlived Abraham, who himself lived to be 175 by 35 years. Did people really live that long back then? We don't know. But the sacred author certainly wants us to be able to see the connection between Shem, Melchizedek, and Abraham. So why is this connection important? Because it traces the priesthood of the family. As we follow the blessing through scripture. Yung pala yun, yung hindi yung Levitical priesthood, kundi yung family,
family blessing ang gusto nilang sabihin pala dito. Kaya pala sinasabi ka, you're a priest forever in the line of Melchizedek. Di ba yun yung usual na sinasabi? Yun po. Andun po sa mababasa niyo po ito dun sa Leave the Word, yun dun sa may download nakalagay. Okay. Andun po yung buong niya. Even yung mga readings, first, second, and then the gospel. Naka-explain po siya point by point per verse. Nakalagay siya. Hindi ko pala siya na-share, no? Sorry po. Let me try to share it. Nasaan na ba siya? Ito. Yan. Ito po yun. So sa first reading, yan nga po. May explanation talaga. Jeremiah was the second of the 4 great prophets of Israel, a contemporary of Zephaniah, Nahum, and Habakkuk. He was born around the year 645 BC, almost a century after Isaiah. He came from a priestly family in Anathoth, a town about 3 miles northeast of Jerusalem in the southern kingdom of Judah. God called him to be a prophet in 626 BC. When he was 19 years old. By express order of Yahweh, he remained unmarried. Sabi sa Jeremiah 16 verse 2. Embracing celibacy with generosity, God's call came to him at a time when the kingdom of Judah was about to collapse. Although he preferred to have a quiet family life. Yun. Pero tingnan nyo na lang po sa para mabasa nyo ng husto. Maganda siyang basahin kasi nandun yung specifics. Mas mananamnam natin. Kasi hindi lang siya yung literal na words na binabasa natin, but there's an explanation behind. Pati yung historical and cultural yan. Historical and cultural, yeah. Andun na po. Okay. Thank you po. So, balik Saan tayo. na tayo? 3 lang. Balik po tayo doon sa Sa keywords. Keywords. okay. Keywords. Ay, stop share. Kasi ito dapat. Okay. Tagapagligtas, umawit sa kagalakan, humingi ng awa. Ano pa? Ipagbunyi. Magbunyi. Ipagbunyi. Ipagbunyi. Ang ano po? Ang pinakadakilang bansa. Phrase. Yun. Sabi ni Brother Sure. Tony, saan daw yun? Related sa gospel. Ang ano dito yung regarding dun sa ama ng Israel at si Ephraim ang aking panganay. Di ba kasi ito yun, Panginoon, anak ni David. Pinoint out mo to kanina, Brother Jerome. Tama po ba? Yes. Ama ng Israel. Messianic, siya. Messianic, di ba? Nakikipaggera pa naman si Israel ngayon. Oo nga eh. Nakikita niyo po yung tinatype ko? Kita Yes. naman. Meron pa po ba? Meron pa ba mga kapatid? Kung wala na, punta tayo sa second reading. Aga tayo Ang second nito. reading ay babasahin ni Brother Hector. Ang second reading Okay. ay galing Pagbasa sa Hebreo. mula sa mga taga-Hebreo. Sulat sa taga-Hebreo. Pagbasa sa sulat ng mga taga-Hebreo. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob
at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayoy ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Okay. Brother Jerome. Saan pinipili ang pinakapinunong pari at ano ang kanyang ginagawa para sa tao? Talata 1, Ang, Brother Jerome. ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at iniligay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Okay. Talata 2, Brother Charles. Ano dapat ang katangian ng isang punong pari? Mahinahon niya, napapagkatingkunan ang mga mangmang at nagtigaw na landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanya kahinaan, kinakailangan siya ay maghandog ng ahit, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan ni Kay. Kasalanan 2 and 3 na yun At Country. hanggang 2 and 3. 3. Okay. Okay. isa pa? Hindi. 4 na Yes. tayo. Okay. Okay, Brother Alex, talata 4. Ang punong pare hindi lang binovolunteer ang sarili, paano siya pinipili? Walang maaaring umangkin sa tungkuling ito, kundi ang tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. Okay. Talata 5. Brother Hector, ano naman si Kristo sa mata ng Diyos? Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayoy ako na ang iyong ama." Brother Jerome, sa ibang talata sa Biblia, ano naman ang sinabi ng Diyos Ama? Kay Verse Kristo. 6. Verse 6 na tayo, no? Opo. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Okay. Keyword sa tayo, Brother Alex. Okay. Punong pari. Punong pari. O pinakapunong pari. Paano siya i-connect? Si Jesus. No? Nagkapagligtas. Mortal Kapag- skin
Mortals and appointed to be a representative. Ano Ano po? yan? Mortals and appointed. Sorry Brother Quiz, hindi ko masyado madinig, napuputol kasi. Mortals and appointed. Appointed? Opo. Portals? Ano yung una niya? Ano yung una? Mortals po yung unang word. Mortals? Opo. Mortals and appointed. Paki-explain nga yan. So, Gifts and sacrifices for sin. Ano po yung una? verse 1 daw. Gifts and sacrifices. Opo. Gifts and sacrifices for sin. Gifts and sacrifices for sins. Paano mo siya i-connect sa ibang reading? Gifts ba to or offering? Gifts and sacrifices. Ang ayun, nag-alay ng mga kaloob at mga handog Offering. para mapatawad ang mga kasalanan. Okay. So it's bagay, pwede naman interchangeable siguro yun. Yun na po, nilagay ko na lang din yung ayon sa pagkaparin ni Melchizedek. Yung kanina pong binasa ko regarding sa family blessing instead of the Aaronite priesthood, yung Levitical priesthood. May difference po pala yung dalawang yun. Isa kasi blessing na ipinapasa. Yung isa, ina-appoint. Ayun ang sinasabi ni Quiz. Appointed. Pero yung yung nabasa nga natin kanina, yung kay Christ kasi, it's eternal. Kaya nga sabi, in the line of Melchizedek. Kasi si Melchizedek, di ba mahaba yung niya, yung kanyang reign bago niya naipasa yung position. Parang ganun. So si Christ naman, eternal. Eternal priest. Hindi siya sa time. Walang time constraint. Ang alam ko si Melchizedek was both king and priest. King and priest po. Oo. So i-combine niya yung dalawa. Although noon, sabi nila ang pagiging king ay nanggagaling kay God. Ganun. Mhm. Pero ang priesthood nanggagaling sa Levites. Tulad ni Aaron, kinuha sa mga Levites, mga tribe na Levites. So, yun ang difference. So, si Jesus, kinumbine niya ang pagiging king at priest. Kasi may tatlo siya king, priest, and prophet, di ba? Pero yun kanina nabasa natin. Pag binasa niyo po, mas may nahirapan ako mag-explain. ang difference kasi, di ba siya first son din si Christ, di ba? Kasi only begotten son nga siya. Ang usual nga daw doon sa pinagpapasahan nung familial na blessing is yung second son. Kasi usually yung second son yung righteous. Except nga yung kay Shem, who is Melchizedek, and yung kay Abraham. Sila yung napasahan sila yung firstborn na napasahan ng familiar blessing. So, yun yung hinahalong tulad na si Christ, napasahan din siya galing mismo kay God. Kasi nga, di ba binasa dito kanina na
Si Shem ba yun? Ikaw ang aking anak, iniaanak kita ngayon. 'Di ba? Parang sinasabi niya na ikaw yung firstborn. Opo, si Shem Si yung Shem, si Shem. Melchizedek, Opo, siya yun. Kanina, di ba, firstborn ni Noah. ni Noah. Kaya nga, kung titingnan mo, ang tagal nung ano eh. Pero nabuhay kasi si Shem or si Melchizedek na mas mahaba pa kaysa kay Abraham. Na outlive niya siya for 35 years ayon doon sa binasa kanina. Doon sa Live the Word po. Pag dinownload niyo yung Live the Word. Hindi ko pang ipakita yon or alam niyo naman na yun. Ano? Pwede kong basahin tong notes Oh. dito sa Bible ko. Sige bro, pakibasa. May comment siya sa verse 1. Priests are mediators between man and God. As such, they must be united with men and called by God. The priests of Israel who traced their lineage to Aaron and his sons were united with men in the weakness of human sin and were called by God to an earthly priesthood based on Exodus. Nawala. Opo. Dali. Nawala yung page ko. So Jesus too was united with men in his human nature. Hebrews 2:14. However, unlike the Aaronic priest, he was free from sin and was called by God to a heavenly priesthood. Priestly ministry is a vocation from God, not volunteer work that men can take upon themselves. CCC 1539 at 1579. Yan ang comment nung sa verses 5:1-4. Yun sa second Sa reading. Hebrews 5:1-4. Opo. Dito nga yun sa binasa nga dun sa ano naman. Andito po sa ano. Para makita niyo rin. Balikan ko yung ano. Yung shot. Ito, nakikita niyo po ba yan? Yes. O lalakihan? Pero maliit bro. Maliit. Yan po. Yan. Yes. Ang sabi dito, kasi ito yung commentary sa ano eh. Sa second reading. Yan po. The basic teaching of the letter to the Hebrews centers on showing the superiority of the Christian religion over Judaism. This argument develops in 3 stages. Jesus Christ, the incarnate Son of God, is superior to the angels, although he became less than the angels to lead us by example. Christ is superior to Moses. This is the reading the Episcopalians and Lutherans had heard 2 weeks ago. Jesus, the Son of God, is the great high priest. His priesthood is of the order of Melchizedek, superior to the priesthood of Aaron, from whom the Levitical priesthood is derived. Yung kay Aaron po kasi yung Levitical priesthood eh. Yung kay Melchizedek, yung sa family blessing. So ayun, dinescribe na nga dito who is Melchizedek. We know very little of him, though he was recorded in Holy Scripture, but the Jewish Targums, Aramaic translations and paraphrase of the Old Testament which came into the use, blah, 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 is, ayan, yan, identifies him as Noah's firstborn son, Shem. Melchizedek is his throne name. Just as Pope Paul II is the throne name of Karol Wojtyła. So when Abraham returned from the war, Shem, or as he is sometimes called, Melchizedek, King of Righteousness, Priest of God, Most High, and King of Jerusalem. Ito yung sinasabi ni Brother Hector na siya ay both priest and king, came forth to meet him with bread and wine. Tapos ito nga yung sinasabi, how can this be? Pero kasi na-outlive nga niya talaga si Abraham. Ano daw yung connection? Because it traces the priesthood of the family. Family as against dun sa Levitical. As we follow the blessing through scripture, we find that in Genesis 9, chapter 9, verse 1, Noah is blessed by God. And in Genesis chapter 9, verse 26, Shem is blessed by Noah. The next mention of the blessing is in Genesis
chapter 14, verse 19, where Abram is blessed by Melchizedek. Later, Isaac is blessed, and then Isaac passes the blessing on to Jacob instead of Esau, as he had intended. When he finds that he has been deceived, Isaac tells Esau that the blessing cannot be taken back and describes the effect of this priestly ordination. I have already appointed him your master, and I have assigned to him all his kinsmen as his slaves. This is the priesthood of the order of Melchizedek, the priesthood of the family. So kaya every priest is taken from among men and made the representative before God, offer gifts and sacrifices for sins. Ito yung duty ng high priest, yung nandun sa verse 1. Pero ang sabi dito, Jesus as high priest makes these offerings in heaven on our behalf. Some commentators have postulated, wrongly I believe, that gifts refers to grain offerings while sacrifices refers to animal offerings. As chapter 9 shows, the Day of Atonement or yung Yom Kippur na rite sa Old Testament rite with which the author is principally concerned. It is atonement for the sins of the people, not individual sin. Sabi sa Leviticus chapter 16 verse 30-34. Tapos he is able to deal patiently. The Greek term translated here as deal patiently appears nowhere else in the Bible. It is a term signifying the right mean between passion and lack of feeling. Ang haba po kasi, pero doon nyo po makikita ito dun sa ano, pag inopen nyo yung Leave the Word, yun may download tawag dito. Nandito, Requirement. Download Assignment na requirement. lang yan, assignment. nakita nyo po yun, download. Oo, meron yan sa LBS. Ito po, pakita ko lang po sa inyo para at least ano yun. Kasi maganda siyang basahin dahil ito, Informative. opo, informative siya dahil ito po, bago yung Bible study from Father Almasan, download the LBS guide here. Kasi itong nandito, parang hindi pa siya buo. Parang gist lang ito po. Itong nakasulat dito. Nandun din siya, pero this is just the gist. Yun mas expanded siya. Kumbaga, verse for verse for verse per verse ang explanation niya doon. Since nabasa mo naman, i-summarize mo na lang, Brother Al. Ang hirap eh. Gusto ko ito na kay Father Almasan kasi siya, napagko-connect niya yung tatlong mga readings eh. Ito po. Ito yung mga commentary sa reflection. And then gospel na. Kasi dito yung una yung first reading eh, before the gospel. And tying the three readings and the psalm. First reading exhorts the people to rejoice. Sabi nga natin, di just sumigaw. Nandun yun sa ano natin. Second reading naman is regarding the high priesthood of Christ. And then the gospel reading is healing of the blind. Yung psalm naman is referring to expression of having experienced God's liberating, restorative love and healing. So may ano siya dun sa... Hindi man natin nabasa. Ngay, hindi niyo po nababasa? Sorry po. Hindi, yung Psalm, hindi natin nababasa yun. Yung psalm po, gusto niyong basahin ko? Puntahan na muna natin ito. At one glance, we can see right away that the themes of the three readings are far apart from each other. It is okay, however, to adopt the gospel theme. Anyway, it is our priority, which is healing. Yon. Themes of the other readings can be connected this way. The first reading, healing, is expressed in restoring the exiles back to the promised land. May healing pa rin pala kasi di ba yung restoration, pababalikin na sila sa promised land. In the second reading, healing is brought about by Jesus Christ, the high priest, who understands our weaknesses. Jesus as high priest heals us by sacrificing and forgiving our sins. So tungkol pa rin sa healing pala talaga yung focus. Yun na po. And ito po yung yung pinaka... Pero before that healing, may requirement.
andun dapat yung faith ni Bartimaeus. Yes. Na Yung keywords na natin, naligay naman natin. Share screen. Meron na po tayo punong pari ayon sa pagpapari, mortals and appointed, gifts and sacrifices for sins. Meron pa po bang gusto ilagay? Pwedeng mag-share din itong kuwan ko, yung notes ko sa Melchizedek. Sige po, go ahead po. Yun, yung Melchizedek, which is found in Hebrews, ang ibig sabihin is King of Righteousness. Tapos Melchizedek was the king and priest of Salem, which is taken from Genesis 14:18 to 20. And the first person in the scriptures to be called priest. Priest. Si Melchizedek. And in Hebrews, Melchizedek is a foreshadowing of Jesus Christ as king and priest. Opo. And yun, he is to rule over the city of Salem or the new heavenly Jerusalem. Opo. Yun ang Salem. Salem, opo. Doon Saan naman ba ako yung yung Salem Jerusalem. Doon yung Jerusalem. Jerusalem. So kung wala po idadagdag, ito po yung gospel acclamation, yung psalm. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo ay natutuwa. So regarding do sa joy, parang rejoice. Tapos yung gospel acclamation is si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Okay po. Meron pa po ba? Pero dito, hindi niya inangkin ang pagkapari para karangalan niya ang kanyang sarili, kundi ang Diyos ang nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, inianak kita ngayon. At sinabi ring, pari ka magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, tungkol pa rin talaga ito sa amin. Kasi dito sa gospel, di ba, tinawag nga ni Bartimaeus, na Panginoon, anak ni David. Ito yung messianic. Messianic term. Maawa ka. Opo. And then here, to sa second reading naman, talagang sinabi naman ng Diyos na si Christ nga itong ikaw ang aking anak, inianak kita ngayon, at sinabi ring pari ka magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So it just confirms or verifies. Tama po ba? Yes. So may na po ba? Duktong-duktong na. Ano po ilalagay natin dito sa Mercy, yung may habag. Habag. Tapos punong pari. Tsaka yung kagalingan, yung healing. Opo. Sumigaw, habag po kayo, Ama ng Israel. Meron din pala yung no? Kasi kung meron dito sa first reading na Ama ng Israel, dito sinabi rin naman na ikaw ang aking anak. Inianak. Yes. Ano pa pong pwede natin ilagay dito? And then para makagawa na tayo ng hibla. Palagay ko si Puis may hibla na eh. Siya ang tagagawa ng hibla. Kanina pa yan. Pwede na. Tahimik lang yan. Kape-kape lang yan eh. Oo nga eh. Tsaka may Julius pa. Lasing na yan sa kape. Kung nakakalasing ang kape. Yun na nga. Ayun o. Ulat na
Tawad o tawag? Tawag siguro to, tawag. Wala naman yung mga keywords ni Brad. Hindi. Andun yung kagalingan. Copy. Tawag to, tawag. Tumugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya at makakamtan ang galingang pisikal. Ano po itong isa? Pisikal, malasakit at espiritual? Luis, ano po ibig sabihin ng malasakit? I mean, dito sa tungkol sa kagalingan. Physical, spiritual. Lakas na naman ang ulan. Meron pa po ba? Yung meron na. Opo, malakas sa ulan dito sa red warning. Oo nga. Oo nga, tama. Pero sana wala namang bumahana. Kawawa na yung mga nababahang lugar. Sa Valenzuela, Eh, marami rin binabaha eh. sa Araneta, dami ng baha bro eh. Oo, May mga tumitirik pa may na truck. tirik na sasakyan. Oo. Kasi dapat siguro ma-address na once and for all yung yung sewage system natin, yung mga kanal na maliliit lang kasing ginagawa nila eh. Oo. Dapat talaga yung malalaking tunnel na Kaya like kaya nung yung Araneta pala noon eh, ano pala talaga, lawa pala yan talaga dati. kaya talaga parang catch basin siya eh. Oo. Parang kumakain ng Marikina. Hmm. Pero ang galing ng ginawa nila sa BGC kasi sila sa ilalim may mga siya reservoir Yung para sa Malaysia hinarvest niya din. yung tubig ng galing Na, sa oh. ulan. Ay, naku, mawawala na naman yung kuryente namin. Kumukurap na naman. Ayan na naman, naku po. Kurap. Baka maano yung computer. Po sa Batangas. Ito meron na. Copy. Ay. Huwag kang mamamatay. Ay. Si I-save mo nga? na bro. Oo nga Hindi, eh. automatic naman nagsisave yan. Automatic Kasi naman sa cloud save, yan. kaya lang baka maano yung aking yung computer. Tira. Kina brother Sony, hindi talaga nawala. Dapat nilagyan mo ng ABR yan bro. Oo nga eh, hindi. Sa ABR. Pero kasi siya dati nasira. Ah. Mahal pa naman. Bumili ka na. Mabuti na yung, kaysa masira yung laptop mo. Ayun na. Hindi naman daw PC naman na ito na papakabit ko nga ulit sa mga bata. Kasi meron to dati, alam ko meron to dati eh. Or tingnan ko kung mapaayos pa yun. Super mahal eh. Mahal ang bili nila noon eh. Natago pa nga dyan sa taas. Anyways, meron pa po ba? Yun, meron pa yata. Siya. Mga 5K po sa laptop. Guys, hindi laptop to eh. PC to eh. Mas mabilis kasi kung sa PC, mas maano yung ang tagal sa laptop. Ang daling masira ng battery ng laptop ngayon. Ginagawa nila yan para kumita. Opo. Para palit-palit. Para Palit ng palit. bibili ka ng bibili.
Ano po? Kung wala na po, pili na tayo dito. Anything else? Si Brother Hector, wala pa kayo na isulat? Wala O pa, baka na, blank pang isip ko. ako din. Si Brother Saints din, baka meron yan. Tungkol sa tawag ng Diyos. Ayun, may nakasulat na. Si Tito Hector sa Hibla. Meron pa po ba? Or pili na tayo? Pili na. Pero siguro kung lang, i-modify ng konti lang. Kayo po, alin po yung modify? Ako po itong pangalawa. Yung Jesus, punong pari, maawa ka sa akin, nais ko pong gumaling upang maging kawang. Pwede pa daw i-modify yan eh, Brother Alin po? Hector. Papugiin pa ni Brother Hector. O dalawa na tong hibla na to. Okay na to. Lalagay ko na to dun sa kabila. Yes, para si Brother Jun makaisip. Rivera. Ha? O, di ba? Oh. Kay Brother John, walang sayang no? Oo, wala Tanggap na. lahat Lahat tanggap. Ito lang po, medyo ano ko dito, baka pwede nating ayusin. Tumugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya at makakamtan ang kagalingang pisikal at espiritual. May sinulat. Absent po si Tito Jun. Oo nga eh. 2 June, oh. At pwedeng anin natin to, i-modify natin to. Malasakit sa ano yan eh, PCSO sa sweepstakes. Para sa mga may sakit, malasakit. Ganon? Ano, iiwanan ko na lang? Bongo. Sa mga may cancer ba yun? Nagalingang pisikal. Ano po? Ikaw, baka may gusto kang ano. Hindi siguro. Mga tanggalin na yung malasakit. Physical at spiritual. Opo. Ano bang malasakit? Compassion? Compassion yun, di ba? Compassion and salvation. Ano ba yun? Kaya siguro dapat dito natin ilagay physical, spiritual, at malasakit. Tama po ba? Kung instead of malasakit, kaligtasan. Kaligtasan. Yan. So, okay siguro. Kasi baka may gustong iano si quiz dun eh, para ano yung sa malasakit regarding sa ano. Tumugon sa tawag ng Diyos ng may pananampalataya at kababaang loob at makakamtan ang kagalingang physical, spiritual at kaligtasan. Kababaang loob at yun. Okay na siguro yun. Yugot na tayo. Yugot. May nakalagay na ba? Wala pa. Hugot, paano tayo magiging pari sa ating pamilya? Madadaan ka ng seminary niyan, Brad. Oo. Magtuturo niya si Bishop Jerome. enroll ka nga sa San Carlos. Kung dagdag natin pamilya at kapwa. Yan. Yun. Family and neighbor. Oo nga. O live the challenge na tayo. Live the word challenge. Kasi by our baptism yata, nagiging pari tayo. 6 na sede bakante po mga titos. Ay, sino may ano mo?
Boys. Ano naman yan Ano, si si Brother Debicante? Jerome at saka si Brother Butch. Sama na natin si Brother Hector. Kasama ka. Tatlo na lang ang si Debacante. Ah, anim Ayan. yan eh. O, di, Oh. tayong 5. Isa na lang ang si Debacante. Hirap siguro maging bishop, no? Kasi lahat ng ano, sa iyo yung weight ng diocese. Reggie Malik din, next bishop. Hindi pa ba siya bishop? Okay. Oo, maaring siya magiging bishop. Pero ilang taon na ba siya? Hindi ba siya bata pa for bishop? Live the 45. Paano tayo maging pare sa atin? Parang bata pa siya for ano pang mauna? Maging monsignor muna siya or bagay pwede ba siyang maging bishop? Hindi nga lang siya, hindi pa lang siya cardinal. Ganon. Summa cum laude siya. Wow! Mukhang ano naman siya eh. Actually, pag tinignan mo siya, mukha siya nerdy, ano. Mukhang intellectual talaga siya. Paano natin mapapalalim ang ating pananampalataya tulad ni Bartimeus? Na may panalangin mula sa puso. Bartimeus. Tama ba? Tagalog kasi Bartimeo lang ano. Bartimeo. Bartimeo. Tulad ni Bartimeo na, ano nga yung sinabi mo, Brother Jerome? May karugtong pa, Brother Jerome. Na Paano tumawag, ba sila? na tumawag kay Kristo kahit sinusuway siya. Na siya Na wag sumigaw. pinagbabawalan. Mm. Despite of the challenges, Na hindrances. siya ay may mga Despite of the challenges and distraction or disturbances. sa mga anong challenges at ano sa Tagalog? Balakid? Pwede. Challenge. Ano ba ang challenge sa Tagalog? Pwede. Yung hilap magtagalog. Challenge in Tagalog. Hamon Hamon Sa kabila. next na yun. sa kabila Leave the word na yun. ng mga hamon. Kay Kristo Padagdagan kahit po sa sa challenge. kabila ng kanyang kapansanan, di ba, bulag siya. Pero Paghabol. sumigaw pa rin siya. Ng kanyang kapansanan na lang. Mm. Hindi, kasi nga gusto niya nga ma-heal eh. Kabila ng mga hamon sa kanya na lang siguro. Hamon ng mga hamon Kabila ng mga niya sa buhay. hamon kasi tayo spiritual yung natin. Oo, siya physical. Blindness eh. Nadagdag po sa Spiritual challenge. blindness tayo eh. Pray of departed souls upcoming on the season. Ang- Challenge. Ang reflection ko diyan kay kasi 'di ba yung Lord have have mercy is pang divine mercy yan eh. So yung pag dinadasal mo yung chaplet for the sake of his sorrowful in atonement of our For sins us. and those of the whole world. have May buktil mercy si Kwan on di us ba, and on the whole world, di ba? Oh, si Tama ba Saint yun? Escriva na Kwan, Christ is passing by. So hindi niya pinalampas yung pagdaan ni Kristo. Kaya Kwan. he took the opportunity. Kaya nagsamantala siya na ma-call niya ang attention ni Christ. Kinuha Saka niya paano yung- nalaman ni Bartimeo na son of David siya?
Meron na siyang ano kulang naman meron na siya. siyang faith. I O mean, yun. Baka he already baka has the napapakinggan spiritual. na siya na tungkol kay Nabasa ko Jesus. dun sa ano po nabasa ko dun Oo. sa binasa dun sa ano na spiritually he already has ang tawag dito. Parang may conversion na siya. Mm. Pero Sa mga naririnig niya physically, na. yung pa, Mm. impaired pa siya physically. Kaya nga nung tinanong siya, di ba, kaya nga nung sinabi dun What do you sa want me to binasa do? natin ng mga nakaraan na, no, tinanong si Juan, tsaka si ano yung gusto nyong, di ba Gusto may ko gusto siya, maging may gusto niya sa left at saka sa right Prime umupo. Diba? Minister. Mm. Yun. Pero this time, parang service pa rin yun parang servant ano pa rin servanthood pa rin. Ito naman nag-serve pa rin si Christ sa kanya kasi tinanong niya ano ang gusto mo, di ba? Gusto What do you niya, want me sabi to niya do? gusto kong makakita. Gusto ko Tsaka talagang nung makakita. siya, nung magaling siya, automatic tinanggal Sumama niya yung siya. kanyang balabal. Oh, inanon niya, May sign may din yun conversion yung nga daw kasi yung pagtanggal ng balabal is parang mga attachment mo yun yun. or mga unlike yung the rich man, di ba? Hindi siya Hindi niya matalikdan yung kanyang wala kailangan. wala Ito ay siyang symbolic may Kasi nga yun daw lang ang attachment yun. kanyang siya. kayamanan sa mundo, yung kanyang balabal. Yun, Namamalimos na siya eh. Oo. symbolic daw yun yung niya, Hinubad paghagis niya niya ng tapos balabal. Nung lumapit siya, tas lumundag may pa siya. galak. May galak Mm. kasi, di ba, Lumundag. palundag. Di ba? Kasi, di ba, Oo. dun sa pagbasa, dun sa Hebreo ba yun? Na merong dapat umawit ng ano? Pag ganun parang si Mama Mary, di ba, nung balitaan niya yung kay Gabriel, Nagmamadali din siya, di ba? May galak. went in Oo. haste. In haste. May galak. Oo. Oo. May joy. So, meron pa bang Oo. nagsulat? Chat, walang nagsulat. Nung tapos nag-leap for joy pa nga si si John the Baptist Oo nga. Sa womb. oo. Siguro yung pag nag-pray tayo ng kahit na yung Lord have mercy, divine mercy, chaplet, dapat we should pray with the heart of Bartimaeus. With the faith of The faith Bartimaeus na of Lord have Bartimaeus. mercy. Kasi andun na yung trust niya Mayroon na kagad siyang trust nahubad niya na yung niya or kahit na siya, pinipigilan. Sigaw pa rin. Kasi Basta ano pa rin, unfailing na yung yun, niya steadfast kasi yung kanyang faith. astig Steadfast pala na siya, yung faith niya. astig. Oo. Always steadfast. Oo nga. So yun, let's have the parang heart of Bartimaeus when we pray the chaplet of divine mercy or the rosary. We can intercede for Saint Bartimaeus. Okay po ba yun? Kasi yung Jesus prayer, di ba? Opo. Son of God ba yun? Jesus, Son of Son of David. God. Ano ba yun? Have mercy po. Have mercy I on am a sinner. Ba yun? me, a sinner. Oo. Jesus prayer Jesus, yan. Son of God. Jesus Jesus, prayer. Son of God. Have mercy on me as a A sinner. sinner. Nagkakape na si Kuis. Kuis, meron ka pa idadagdag? Meron ka pang Julius dyan. Let us have the heart of Bartimaeus who prayed to the Lord with resolve. Have mercy. Lord, have mercy. Parang talaga hindi niya palalampasin si Lord nung dumaan doon Kaya kuan. Okay po yan? Yeah, I think so. Parang pwede na. Anything else po?
O nga, malapit na nga ang undas. See you po tomorrow sa sa ating Ikaw General teaching. Assembly. So, Si pagsagaan niyo yung Brother ating presentation, ha? TJ ang music queen mo. Okay. Ano yung bukas, bro? Ay, ano ba meron bukas? General Assembly Teaching Night. Ano ba nga? Bukas, 20... Sa 26 yung yung first ever meeting sa Music Min ng Servants, Astig Okay. Servants, MFC Servants Band. Bukas yung teaching night. Bukas yung teaching night and then Saturday. Pero wala pang wala pang Zoom link Ay, meron na po Meron na yun dun sa Nandun na po. Saan dun yung sa bigay? poster. Opo, nasa poster na. Pero kung gusto niyo yung Zoom link, I will Send naman also ulit. send Padala it mo na to you. lang sa akin, Pero bro. na-send ko na sa'yo, di ba, Brother Jerome? When you Yun pa asked rin ba me, yun dati? oh, yun pa rin. Hindi ko na po binago yun eh. Basta yung sa teaching, as much as possible, hindi ko na binabago. Itong LBS natin, hindi ko rin binago. And then yung sa elders and coordinators, hindi ko rin po binago. So, may tatlong na. Hindi ko binabago yung para mas madali. Wag po Kung mag-brown out tomorrow. Oo nga Hindi, eh. nakalabas na yan si Christine. Papalabas na si Christine. Sabi nung forecast, pwede pang bumalik eh. Ang dami mga Huwag mo na pabalikin, weather palayasin mo disturbances na eh. lang. Hindi, sabihin na ni Di Kibuloy, meron daw stop! incoming na low pressure area na naman. Sabihin naman ni Kibuloy, Yung weather stop system na. eh, may posibilidad na bumalik pa daw. Oo nga. Sabi ng kon. Wala na yan. Wala na yan. Dasal na Na eh. yan. Matutunaw na yan. Wala kayong heart ni Doon na lang Bartimeus pupunta sa West Philippines yan para Matutunaw na yan. bagyuhin yung mga inchik kay doon. China. Wag na tayo mag-wish ng pag-pray na lang natin na they have a change of heart. Sabihin Yeah. mo lang, Maging- Lord have mercy. Wala Yan. na yan. Oo nga. Kaya pag-pray na natin, Lord have mercy, have pity on us, sinners. Okay na po. Off ko na to. Okay. Yun. Parang aaga natin parang Ano? natangan ako ng Bible. Quiz! Halika na, picture taking na tayo, quiz. Quiz. Show your video, quiz. Show your Nagpadala na si smile. Koy eh. Ayun. 1, 2, and 3, smile. Sandali lang po ipopost ko lang. Yung dun kape sa- mo, Koy, tsaka yung ensaymada. Ay, may ensaymada ba? Asa ensaymada? Sa Las Piñas eh. Bakit ayaw magbukas ng aking Sandali lang po Si Jerome na lang. Coordinator. With feelings. With feelings. Control V. Oh, one more time. This time with feelings. 1, 2, and 3. Nakataas ang kilay, Brother Recto. With Yun ang with feelings. Okay With na. Sino feelings closing talaga. prayer? Tignan Sino mo ba ako nakataas nga. Sino closing prayer? Hindi nakataas ang kilay. Kala ko nakataas. Na-late. Guys, ikaw na rin mag-closing prayer, pwede. Maglalambing ako Ako sa na iyo. lang, ako na lang. Ikaw na, Brother Jerome. Sige. Lift up mo yung mga nasalanta. Oo. Okay. Come divine Dapat will, matunaw pray na in si my Christine at yung darating pa. In the name of the Father, the In the Son, Father, Holy Son, the Spirit. Holy Amen. Spirit. Heavenly Father, Lord, we praise you and we thank you, Lord, for allowing us, Lord, to gather once again, Lord, na in our prayer that we want to have that heart of Bartimeus, Panginoon, na ma-realize po namin, Lord, na yung aming kahinaan at mapalakas po yung aming mga pananampalataya sa inyong Panginoon, mapatibay niyo po yung aming mga pananampalataya. Especially, Panginoon, we extend this prayer,
doon sa mga nasalanta ng bagyo, Lord, na patibayin niyo rin po yung kanilang pananampalataya sa inyo, Lord, na kumapit pa sa inyo. At naway, Lord, itong bagyong ito, Lord, ay tuluyan na pong makaalis na Tunaw. sa aming bansa, Panginoon. At mawala na po siya, Panginoon. Yes, Lord, maawa po kayo sa amin, mahabag po kayo sa amin, Lord, sa aming mga kasalanan, Lord. And Lord, continue also to lift up to you, Lord, yung mga iba rin po naming mga kapatid na may mga konting mga inconveniences, mga burn out sa kanilang mga bahay. Of course, mga binaha, Panginoon, we continue to makarating po sa kanila yung mga tulong na kung ano mo yung klaseng tulong, pinansyal, especially yung spiritual na tulong, Panginoon, sa kanila. We lift up to you, Lord, yung aming mga activities tomorrow, yung teaching night Yes, po, Lord. na continue to bless our speaker, si Brother Alex, and also our praise and worship, si Brother TJ. And sa Sabado, meron ding ano yan? Music Min, first meeting. Opo. Lord, lahat po ng mga activities namin dito sa servants. We also lift up to you rin, Panginoon, si Brother Lebron, no? Yung Dito ano, Lebron. Tito Lebron. Soul of Tito Lebron. Lito Lebron, Panginoon. Eternal rest grant unto him, Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of our faithful departed to the mercy of rest and peace, Panginoon. Yes, Lord, we continue, Lord, to lift up po, Panginoon, yung aming bansa. Of course, we know, Lord, na andyan na naman po yung election, and we continue, Lord, of course, yung aming mga government leaders, Panginoon, na we extend also that mercy, no, na hinihingi po namin. Kami po, napakalaki na po naming mga offenses, mga kasalanan, no, ng mga aming mga government officials, talo na sa kanilang mga services na hindi naman po talaga nila na nagampanan, Panginoon. We also continue our prayer for hope and our church, and most especially to our dearly departed, all the poor souls in purgatory, Panginoon. Continue to lift up all our dearly departed, mga hindi pa nakakilala, mga nakalimutan ng mga souls, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. As we pray, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on the earth as it is in heaven. Give us this day our daily daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Lord, Good night have sa mercy. inyo. Good night. Christ. Good night. Good Cute. Ano night. yung message niya, ano? Titos? Check Alex, po ay mga check photos, mga Tito photos. Alex. Okay. Kuya Jerome. Stay safe. Stay safe. Okay po. Okay. Okay, stay safe. Okay, Stay thank you. safe, Thank you po. Good night. everyone. Good God night. bless Rods. po. God Rods. bless po. Ingat po. Bye-bye See you po. tomorrow. See you tomorrow. See you po. Bye-bye.